Nag-loan po ako sa bangko pero hindi ko po mabayaran. Ano po ang posibleng mangyari sa akin at paano ko po ito harapin legally? At bago po nating sagutin ang katanungan ni Binsoy, ako nga pala si Attorney Makhil Bunagan mula sa Abo Law Firm. So, para po sa katanungan ni Binsoy, meron po tayong dapat unang isipin at yun po ay ang ating konstitusyon. Unang-una po, ayon po sa ating konstitusyon, wala pong nakukulong sa utang. Lalo na kung hindi ka naman nanloko ng nangutang ka sa bangko. Kaya naman, tanggalin niya na sa isip niya na pwede siya makulong. Pangalawa, kailangan niya pong hanapin yung kopya ng kanyang loan contract para po mas maintindihan niya ano ba yung mga karapatan niya at ano ba yung mga obligasyon niya. Karaniwan po sa mga loan contract, meron po tayong tinatawag na acceleration clause kung saan kung ang isang monthly installment po natin ay hindi nabayaran, ang buong kautangan po natin ay kailangan ng bayaran agad. Pangalawa po, nakalagay din po sa contract natin kung magkano yung rate ng ating interest at saka yung penalty para sa hindi pagbabayad. Para mas maintindihan po natin kung bakit nagbabago yung amount na babayaran natin. Pangatlo po, kailangan din po nating maintindihan na minsan ng mga bangko, meron din po silang tinatawag na waiver of demand clause. Ito naman po ay nagsasabi na hindi nila kailangan magpadala sa'yo ng demand letter para masabing kailangan mo na magbayad. Kung hindi ka nagbayad sa araw na dapat ay magbayad ka, considered na po yung default ka na at kailangan mo na talagang bayaran ng buo, lalo na kung may acceleration clause. Ang pangatlong bagay po na dapat ding isipin dito ay kung yung utang po ba ay secured or unsecured. Ibig sabihin nito, meron po ba tayong collateral, katulad ng sasakyan o bahay? Kung wala naman po, hindi po pwedeng bigla na lang pong manghila ng gamit ang bangko para makabayad kayo. Pero kung may collateral po, sabihin natin na ang utang ay binili para makabili po ng motor at meron po sa kontrata ang tinatawag nating extrajudicial foreclosure, pwede pong hilahin ng bangko yung motor na collateral ninyo sa loan contract. Ang pang-apat naman po ay mas mainam po makipag-ugnayan po tayo sa bangko. Isa po sa karaniwan po kasing na-experience natin na hindi talaga tayo makabayad sa mga utang natin sa bangko. At ine-encourage naman po ng BSP na makipag-usap din yung mga bangko para po sa tinatawag nating loan restructuring. Ang ibig sabihin po nito, kung kayo po ay makikipag-usap sa bangko, ay maaari pong ipasuspinde yung pagbabayad nyo po ng utang o kaya naman paliitin yung mga interest at saka penalty charges at maaari din pong sabihin natin na magkaroon po ng pagtanggal na ng kabuuang interest na babayaran nyo basta mabayaran nyo yung principal. Yun po yung mga pwedeng mangyari kapag hindi po kayo nakabayad ng utang. At ang pwede nyo po talagang gawin talaga sana ay ang makipag-usap po sa bangko. Dahil kung hindi po kayo makipag-usap sa bangko, maaari po kayong kasuhan sa korte mismo. At kapag nangyari po ito, syempre, gagastos po tayo sa abogado, sa pag-file po ng mga documents para patunayan na tayo po ay walang kakayang magbayad, at kung ano-ano pang extra na gastos. Kaya kung meron po tayong panahon, makipag-usap po tayo sa bangko at atin pong subukan na magkaroon ng agreement na mas naayon po sa ating financial capacity ngayon. So yun po yung mga dapat gawin natin para maiwasan po natin na mas lumaki pa yung babayaran at maliban doon yung cost po doon sa mga court fees, legal fees. At para na rin po maging maayos pa rin po yung ating relasyon sa bangko. Muli, ako po si Attorney Makhil Bunagan mula sa Abo Law Firm.